Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Muli, kumusta po kayo dyan sa Prak at sa iCad? I hope nasa mabuti tayong kalagayan saan man tayo nandoon, sa trabaho man o sa ating mga kwarto. At muli, Friday na naman, tayo ay tinipon-tipon ng ating Panginoon at tinawag ng Panginoon upang makarinig ng kanyang mensahe. At bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, Lord. Aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri sa inyong anak na si Jesus, aming Diyos at tagapagligtas sa aming buhay, sa kanyang katapatan, Panginoon, sa kanyang kabutihan, Panginoon, kanyang pagmamahal na hindi nagmamaliw, Panginoon. Panginoon, lumalapit kami sa inyo upang magpalinis sa aming mga puso't isipan bago kami magsalita ng aming gawain. Alisin niyo po sa amin, Panginoon, sa aming isipan, Panginoon, ang mga bagay na hindi angkop sa mga oras na ito, Panginoon, upang lubos namin maunawaan ang inyong mensahe, Panginoon, at humingi rin po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Kung may mga nagawa kami, Panginoon, sa mga kapwa, Panginoon, pakalinisin niyo po kami, Panginoon, sa ang aming puso, Panginoon. At Panginoon, inaanyaya po namin, Panginoon, ang banal na Espiritu na samahan kami sa mga oras ito, Panginoon, upang maproteksyonan kami ng banal na Espiritu, Panginoon, at bigyan kami ng wisdom, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, na kaalaman, Panginoon, para nang sa ganun ay maunawaan namin ang inyong mensahe, Panginoon, at itinataas namin, Panginoon, ang gawain namin ngayon, ang aming pag-aaral ngayon, Panginoon. Wala namang distraction, Panginoon, na mamamagitan sa amin sa pag-aaral namin ng inyong mensahe, Panginoon. At ang mensahe niyo lamang po, Panginoon, ang aming pakikinggan at pag-aaralan ngayong gabi, Panginoon. Inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan na aming gawain sa gabing ito, Panginoon. Ito lamang po aming panalangin. Pasalamat at pagsamba sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po tayo sa ating talakayan, ang series na ating talakayan sa Fruit of Holy Spirit, at tayo po ay nasa huling bahagi na po ng ating serye. At ang ating pag-aaralan ay ang self-control, na yung huling-huling binanggit sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of Holy Spirit, or the fruit of the Spirit, is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So, ang self-control o ang self-discipline ay ang pagpipigil sa sarili, no? Pagpipigil. So, bakit kailangan natin ng pagpipigil, di ba? Naririnig lang natin yung salitang ito pag tayo ay nakikipag-away, sasabihin natin, pigilan niyo ako, di ba? Mga ganyan mga sinasabi natin So, natutunan natin nung nakaraang talakayan natin sa pagiging gentle ng Panginoon. Sabi sa Psalms chapter 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. So, pag slow to anger, di ba? Ibig sabihin tayo ay nagko-control sa sarili natin. Ganun na Panginoon. Actually, parang mas higit pa dyan ang Panginoong Jesus. So, bago natin basahin yung nasa ibaba, yung susunod, no, naisip ba natin, gaano ba talaga kasi sa tuwing tayo ay nakakarinig na preaching o mensahe ng Panginoon, mas marami ang mga katuruan. Ayun po, katuruan na pa sa ating buhay. Amen. Lahat ng kaparaanan ng Panginoon na gusto niyang i-apply natin sa buhay, yan yung mga kadalasan. Pero naisip ba natin minsan sa buhay natin, paano ba nagpipigil ang Panginoon? Sa mga naunang fruit, no, sa mga tulad ng mga love, joy, peace, forbearance, di ba? May nababanggit tayo na God is love, God is God of joy, God is God of peace, God is patient, di ba? Sa Bible, wala po kasi akong na search, no, na nasabing God is full of self-control. Amen po. Pero
Hindi ibig sabihin na hindi nagpipigil ang Panginoon. Dahil dinescribe sa Bible kung paano nagpigil ang Panginoon. Amen po. Ito ang pagpipigil ng ating Panginoon. Ito ang na-search ko. Nagpigil nga ba? Actually, nagpigil talaga siya. Kung alam natin yung sitwasyon ng Panginoong Hesus nung siya ay nilalatigo, di ba? Sakit kaya nun. Diba? Habang siya ay pinapako, tandaan po natin, ang si Kristo, 100% na tao, katawang tao, at 100% na Diyos. Amen po. So basahin natin to. Sa lahat ng kanyang buhay, siya ay walang kasalanan. Wala siyang ginawang kasalanan ni natagpuan ang pandaraya sa kanyang bibig. Nanatili siya sa kanyang kalagayan o sa sitwasyon sa krus kahit na ang pawis ay dumating na parang patak ng dugo. Maaaring tumawag siya ng 12 mga lehiyon ng mga anghel, ngunit mayroon siyang taglay na huwag ibasura ang mga maling paratang o ipagtanggol ang kanyang sarili. Kapag binastusan, hindi siya gumaganti bilang kapalit. Dinuraan nila ang kanyang mukha at sinaktan siya. Ang ilan ay sinampal siya. Sinaktan nila siya. Sa bawat pagsubok at tukso, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. At sa tuktok ng kanyang pagpipigil sa sarili, siya ay masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. At siya ang nagpapalakas sa atin. So, ganyan ang pagkakadescribe kung paano magpigil ang Panginoong Hesus. Ito ay nakasulat sa iba't ibang mga libro. Andiyan ang mga Hebreo, sa unang libro ni Pedro. Hindi ko na po nabanggit lahat ng mga Bible verse. So, ganyan no. Isipin natin kung tayo nga na nung kabataan natin, nung nasa Pinas pa tayo, di ba? May mambatok lang sa atin, nagagalit na tayo eh. Di ba? Kahit napabiro yung batok, hindi natin mapagilan minsan ang sarili natin na hindi makaganti. Amen po. Matalsikan lang tayo ng kaunti ng laway ng ibang tao, no? Nakakagalit, no? Nakakadiri na. Hindi tayo mapakali. Di ba? Bastusin lang tayo ng ibang tao, nakakapag-iinit tayo ng ulo. Aminin natin yan. Di ba? Karamihan, ganyan tayo. Pero ang Panginoon, di ba? Tandaan natin, siya ay Diyos at siya ay tao. At bilang Diyos, amen, sabihin natin, ang Diyos ang makapangyarihan. Makapangyarihan in terms na kahit anong gawin ng Panginoon. Di ba? Pwede niyang gawin lahat eh. Kasi nga makapangyarihan siya. Pwede niyang sugpuin lahat. Pwede niyang, alam niyo yun, habang nilalatigo siya, hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng Diyos upang gantihan yung mga nananakit sa Kanya. Hindi rin niya hiniling sa Panginoon, sa Diyos Ama, na parusahan yung mga nananakit sa Kanya. Amen po. So, ganun ang pagpipigil ng Panginoong Hesus. Di ba? Ilagay natin yung sarili natin sa kalagayan niya. Di ba? Napakahirap. Mahirap yung pinagdaanan ni Hesus that time. Amen po. At dahil dyan, natutunan natin na ang self-control ay galing o given by God. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us the spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline." Sa ibang version po, ang sabi po dito ay self-control. So, for God did not give us a spirit of fear, but a power of love, but of power and love and self-control.
So, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatuwag o ng pagkatakot. Amen po. Pero sa power, love, at self-control, at yun nga po ay ang pagpipigil. So, hindi ibig sabihin na hindi tayo gumaganti sa kapwa natin, duwag na tayo. Hindi ibig sabihin na hindi natin nakamit ang hustisya o hindi na tayo nanlaban, amen, takot na tayo. Amen po, hindi po. Dahil si Kristo, yun yung pinakita niya, hindi siya nanlaban, amen. Siya po ay nagpigil. Ang sabi sa Titus chapter 2 verse 11 to 13, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ." So yun po no, ang pagkapako ni Kristo sa krus, nung nabasa ko po ito, diba, ako sa aking sariling kaalaman, sa buong pagkakaano ko rin, no, pag nababanggit na sa atin ang salitang krus, ang krus ng Kalbaryo, kapag tinanong tayo, ano ba simbolo ng pagkakapako ni Kristo? Una, alam na natin na ito ay simbolo ng salvation. Pangalawa, alam na natin na ito ay simbolo ng pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin. Yan po. Pangatlo, ito ay simbolo ng forgiveness sa atin dahil nga po tayo si Kristo ay ipinambayad upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Amen po. Pero ang isa pa palang simbolo nito ay ang pagpipigil o self-control. Kaya nga sabi dito, no, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodly and worldly passions." Amen po. "And to live self-controlled, upright, godly, and godly lives in the present age." So yan po ang gustong ipakita sa atin din ng ating Diyos Ama, no, na ang simbolo rin ng pagkakapako ni Kristo ay hindi lang sa kaligtasan, hindi sa simbolo ng kanyang pagmamahal, pero 'di ba, ito rin po ay simbolo ng pagpipigil. Kasi yun ang nais ng Panginoon sa atin, to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. Amen po. So sabi rin dito, no, God has appeared that offers salvation. No. It teaches us to say no to ungodly and worldly passion. Kasi nga po tayo po ay naligtas na, no. Ito ay ang pagkakapako ni Kristo sa krus, amen po. Ang salvation, amen po. Ay nagtuturo sa atin na magpigil sa ating sarili, no, sa anumang uri ng sakit na mararamdaman natin, sa anumang temptation ng mundo, meron ang mundo, amen po. Dahil nga niligtas tayo sa kasalanan at tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, amen po. At ang salvation na ito ay nagtuturo sa atin na tumanggi o lumayo sa anumang uri ng kasalanan, amen po. So, how to apply self-control? Dapat tayo ay blameless. Sabi nga po sa Titus chapter 1 verse 7 to 8, "Since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be
hospitable, and who loves what is good. He is self-controlled, upright, holy, and disciplined. Ang overseer po, no? Mostly ito tulad ng sa ating henerasyon, mga leaders po ng mga church. Amen po. Yun po ang mga katulad niyan. So, kahit na bilang mga leader, no? Kahit siguro sa atin, sa trabaho natin, kung tayo ay mga tinawag na leader sa ating trabaho, napaka-applicable ito sa atin. Ayun po. Sa pang-araw-araw na buhay natin. Kahit na ba hindi naman ako leader ng simbahan, sila lang yan. Hindi naman po. Dapat tayo din. So, dapat hindi tayo quick-tempered, not overbearing, not given to drunkenness. Hindi tayo manginginom, hindi na tayo magagalitan, palaaway o violente, hindi na tayo violente, no? So, ang gusto ng Panginoon sa atin, hospitable, no? The one who loves what is good, who is self-controlled, no? Upright, holy, and disciplined. Alam ko po sa totoong buhay na mahirap po talagang disiplinahin ang sarili. Kung sa sariling kakayahan lamang po. Kung gusto po natin maging matutunan ang self-control, ang self-discipline, dapat po lumapit tayo sa Panginoon, no? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ng kanyang salita. Amen po. Pangalawa, we are devoted in prayer. So, sabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 5, do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. So, ganun pala no, pag wala tayo o magkukulang tayo ng self-control sa ating sarili, no? Nakokontrol tayo ni Satan, madali tayong lapitan ni Satan. Ibig sabihin, madali tayong magkasala, ganyan. So, for us na tayo ay ma-apply natin sa sarili ang self-control. No, sabi nga dito, devote yourselves to prayer. Alam niyo po sa mga oras na ito, pag tayo po ay nakakaramdam ng galit, alam ko po na mahirap magkaroon ng isang quick prayer na, Lord, pigilan niyo ako. Lord, bigyan niyo ako ng peace. Lord, mahirap na yung ganun. Hindi na natin, minsan kasi pag nauna ang bugsuan ng damdamin, no? Hindi na natin nakokontrol ang sarili natin, nadadala na tayo sa galit. Kaya ang nangyayari tuloy, nagkakasala tayo, amen po. Hindi natin alam na nakokontrol na tayo ni Satan, ng kasamaan, amen po. So, ganyan po ang nais ng Panginoon sa atin. Sabi dito sa pangatlo, add it in our faith. So medyo mahaba-haba ito. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 5 hanggang verse 9. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and goodness knowledge, and to knowledge self-control, and self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. So, pag wala daw po ito, no, tulad na sabi ko kanina, ang simbolo ng pagkakapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, dahil nga po sa kaligtasan natin sa ating kasalanan. Amen po. At kung wala po itong lahat na nabanggit dito na character, ibig sabihin, sabi dito sa bandang huli, but whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sin. So, ibig sabihin, nakalimot tayo na tayo ay naligtas na sa kasalanan.
Ibig sabihin, nagiging makasalanan tayo pag nawala ang mga character na ito, no? Self-control, yung goodness, yung faith, yung perseverance, po. So, napaka-importante po ng pagpipigil sa atin, no? Patient. So, for us to be to be self-controlled, dapat pasensyoso tayo, patient tayo. Sa Proverbs 16:32, better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. So, kung tayo ay pasensyoso, ibig sabihin tayo ay merong self-control sa atin. Nagpipigil tayo, nagpapasensya tayo. Amen po. So, unang-una pa lang, diniscuss na sa atin to. No? Sa pangatlo, na nabanggit sa fruit of Holy Spirit ay ang patience o ang forbearance. So, ang daming ibig sabihin ng patient. At ang isang nga po dyan ay yung pagiging pasensyoso sa anumang uri ng pinagdadaanan. Amen po. If we can apply self-control in our lives, we are not easily destroyed or cannot be broken. Sabi po sa Proverbs 25:28, like a city whose walls are broken through is a person who lack self-control. So kung tayo po ay may pagpipigil sa ating sarili, hindi masisira ang pagkatao natin. Amen po. Kaya ang sabi dito, a person who lack self-control, no, ay parang isang dingding tulad ng isang city na madaling masira. Sa Tagalog, basahin natin, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. So tulad na sabi dito no sa naunang verse na binasa natin kanina. Ito sa 1 Corinthians chapter 7:5, then come together against you so that Satan will not tempt you because of your lack self-control. So pag malakas po ang ating faith, pag tayo po ay may malakas ang ating antas ng pagpipigil sa ating sarili, ibig sabihin, hindi tayo matetempt ni Satan. Tulad ng nabanggit dito, sabi sa Tagalog, hindi tayo madaling masakop ng mga kaaway at ang kaaway natin ay si Satan. Amen po. So napaka-importante ng pagpipigil sa ating sarili. So itong dapat natin gawin, encourage or teach others also how to be self-controlled. So hindi lang dapat tayo, dapat sila din. Kasi kung hindi nila alam na ang tungkol sa self-control, o di paano na? Pag nag-init ang ulo nila, mawalan na sila ng pagpipigil sa sarili nila. Tapos dadating yung time na magkakasagutan na naman kayo. Amen. Similarly, encourage the young men to be self-controlled in everything. Set them an example by doing what is good in your teaching, show integrity and seriousness. So yun po ang nais ng Panginoon sa atin, maging example tayo, no? By doing what is good. Maging magandang ehemplo tayo sa pagiging self-control. Amen po. So napaka-importante ng pagpipigil sa sarili. At kung babasahin po natin ng libro ng Titus, lahat ng mga na nabanggit ng mga ages, basahin natin. Titus is full of encouragement to be self-controlled. It mentions that elders need to be self-controlled. Makikita po natin sa Titus chapter 1 verse 8. Older men should be taught to be self-controlled. Sa Titus chapter 2 verse 2. Older women need to be self-controlled. Titus chapter 2 verse 5. And younger men should be encouraged to be self-controlled. Sa Titus chapter 2 verse 6. Ibig sabihin lahat ng uri ng tao, maging bata, matanda, lalaki at babae, no? Kinakailangan natin ng pagpipigil sa ating sarili. Kailangan natin na sila din ma-encourage natin o maturuan natin tungkol sa pagpipigil, no? Kung paano magpigil ang Panginoon. Amen po.
So, dako na po tayo sa conclusion. Sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, hindi na po tayo dapat ang kumikilos sa atin, sa sarili natin, dahil nananahan na sa atin si Kristo. Kaya sabi dito, and I no longer live, but Christ lives in me. Tinanggap na natin si Kristo, nananahan na si Kristo sa ating mga puso. Amen po. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, but we have the mind of Christ. So dapat ganoon din sa ating pag-iisip. So kanina, na banggit ko nga po na dapat sa pagtanggap natin kay Kristo, si Kristo ay nananahan na sa ating mga puso, sa ating katawan. Ganon din dapat sa ating pag-iisip. Amen po. Dahil sa totoo lang po, hindi naman po talaga natin kayang magpigil sa ating sarili kung wala si Kristo sa ating buhay. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lover of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, having nothing to do with such people. Actually, itong mga ganitong bagay, nangyayari na ngayon eh. Pero kahit na ba sinabi sa binasa natin, there will be terrible times in the last days. Ibig sabihin sa last days, bago dumating ang panahon ng second coming. Pero ngayon pa lang, wala pa ang second coming ng Panginoon, nangyayari na. Amen po. Yung mga ganyang bagay, yung lovers of money, lovers of themselves, no, pagiging boastful, proud, abusive, lahat ng mga nabanggit dito, nangyayari na sa mga tao. So that's why sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 21 to 22, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. He committed no sin, and no deceit was found in His mouth. So yan po ang dahilan, no? Tinawag tayo ng Panginoon, tayo po, para tayo maligtas, para matutunan natin ang self-control, para maging mabuting example sa mga tao. That sabi nga dito that you should follow in His step. He committed no sin, and no deceit was found in His mouth. Alam ko po na kahit ako sa sarili ko, no, mahirap po ang mamuhay ng walang kasalanan. Amen po. Kahit sino nagkakasala pa rin. Kahit kami mga leaders, kahit na tayo yung mga nag-claim na Christian, amen po. Sa sarili natin, iisipin natin, wala naman kasalanan. Pero, no. Manalangin tayo sa Panginoon. Magpasaliksik tayo sa Panginoon. Amen po. Ipasaliksik sa natin ang ating mga puso at isipan. Mararamdaman at maano nyo sa sarili natin na tayo ay may pagkakasala pa din. Amen po. So yan po, no. Ulitin natin ang ating serye ng tinalakay sa mga nagdaang linggo hanggang ngayon. But the fruit of Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Bakit kaya there is no law? Pansinin natin, no? Nauna yung love. Ibig sabihin, puso. At yung huling-huli ay ang self-control. Ang self-control po kasi ay actually masasabing
nasa pag-iisip ng ating ng tao. Amen po. Ibig sabihin, mula sa puso natin isa puso natin at isa-isip natin, no? At i-apply natin ang 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 mga bagay na ito, no? Maging makita ng mga tao na tayo ay nagiging fruitful sa mga ganitong bunga, no? Bunga ng pagmamahal, ng kaligayahan, ng kapayapaan, ng katiyagaan, ng kabutihan, ng kagandahang loob, ng katapatan, ng kahinahunan at pagpipigil. Amen po. Sabi nga kanina, no? In the last days, amen po. Ibig sabihin, ngayon pa lang, gawin na natin itong mga to. Ngayon pa lang, ipakita na natin ang mga natutunan natin, ang mga narinig natin sa mensahe ng ating Panginoon, sa salita ng Panginoon. Amen. I-apply na natin sa ngayon pa lang. Amen po. Dahil ito ang nais ng Panginoon sa atin. At naniniwala ako na hindi gagana ang lahat ng ito kung wala ang isa diyan. Ibig sabihin, pag wala ang love, wala tayong kaligayahan. Pag wala ang love, wala tayong kapayapaan. Amen. Hindi natin alam kung paano maging matyaga, maging mabuti at magkaroon ng kagandahan loob, maging matapat. Pag wala tayong pagmamahal, hindi natin alam paano maging mahinahon at ang magpigil. Amen po. Ito po ay magkakasamang lahat. Amen. So, yan lamang po ang mensahe ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Hallelujah, Lord. Muli po kami po nagpapasalamat sa inyong mensahe, Panginoon, sa amin narinig, Panginoon. At samahan niyo po kami sa aming mga buhay, Panginoon. Basbasan niyo po kami, Panginoon. At Panginoon, ipaalala niyo sa amin, Panginoon, ang mga bunga ng Banal na Espiritu, ang pagmamahal, ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang katiyagaan, ang kabutihan, ang kagandahang loob, ang katapatan, ang kahinahunan at ang pagpipigil sa amin, Panginoon. May isabuhin namin ito, Panginoon, na maayos, Panginoon. At Panginoon, bigyan niyo rin po kami ng karunungan, Panginoon. Nang sa ganun naman, Panginoon, ay maibahagi namin ito, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming katrabaho, sa aming kaibigan, lalong-lalo na sa Panginoon, sa mga tao na hindi pa po nakakakilala at hindi pa tumatanggap sa inyong anak na si Jesus. Ito lamang po ang panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.